100 tapos hindi ka nagbigay. Pero baka kasi yung iba, akala nila ganun lang. Pero po, weekly po kasi siya. So, any amount po, kahit yung kaya po nating ibigay para po sa ating lupa. Amen! At tayo po ay dumako sa ating tithes and offering. Ayan, tawagin po natin ang first fruit. Ayan, palakpakan po natin. Sa inyong lahat, ako po si Sister Michelle Tolentino, sa lahat po ng di nakakilala sa akin, dahil ang dami nating bago. Anyway, sa ating pong tithes and offering, sino po dito faithful tither ni Lord? May 10 sumagot. Okay, basahin ko lang po. With the first fruit of all your crops. So, meron lang ditong pointers po or topic na gusto nating ituro sa bawat isa. We see them, the term first fruit initially mentioned in the book of Exodus when Moses is leading God's people out of captivity in Egypt. God instructed the Israelites to give up the first of their crops so that they could understand the value of God's blessing. Sabi daw po doon, inutusan daw po sila ni Lord na i-give up daw po yung kanilang first fruit. Tanong, kaya po ba nating i-give up sa Panginoon po yung first fruit po natin? Malalaman po natin yan. Sabi dyan, bakit ba natin kailangan maintindihan po yung first fruit or pagtatides po natin? Kasi po, gusto natin ipakita po sa bawat isa na ang tunay na kaya mag-bless sa buhay po natin ay si Lord. Amen po. Gusto ko po rin basahin yung sinabi sa Deuteronomy verse 1-3. Sabi dito, kapag nasakop na ninyo ang lupaing binigay sa inyo ni Yahweh at matiwasay na kayong naninirahan doon, kumuha kayo ng unang bunga ng inyong mga pananim. Ito yung time na inutusan ni Lord si Moises, yung mga Israelites para po ibigay nila yung kanilang first fruit. So, ito ay utos mula sa Diyos po sa atin na sound check. Para ipakita po sa atin na ang ating pong para ipakita po sa atin na yung ating pong first fruit po ay isang utos mula sa Lord para ipakita sa atin po na tayo po ay blessed ng Diyos. Pero minsan, china-challenge tayo ni Lord kung magbibigay po ba tayo. Amen po. Madali po bang ibigay? Saan? Diba? Madali bang ibigay, magkano ba yung mga sweldo nyo? Tinanong madali bang ibigay yung, actually sweldo itself lang madali bang ibigay yun? Hindi po, kasi meron tayong mga personal needs. Tama po, may pambayad ng kuryente, ng tubig, etc. etc. Pero, gusto ng Panginoon na ipakita po sa bawat sa atin na makita na tayo po yung nagtitiwala kay Lord sa ating financial needs. Amen po. Alam niyo po, gusto kong i-testify po sa inyo na ako din po financially ay mayroong naging struggle last year, 2024. So, first time ko ito i-share kasi gusto kong noong una sabi ko kay Lord, ayoko i-share kasi nakakahiya siya para sa akin. Pero gusto kong i-testify siya para makita ninyo na ang Diyos po ay mabuti at ang Diyos po ay nagkakaloob po kapag tayo po ay obedient sa Kanya. So, last year kasi meron kami financial struggle na pinagdaanan po, no? Nagkaroon kami ng utang. Nagkaroon kami ng almost 100,000 na utang. Oo. So yun, no? Tapos nung time na yon, sabi ko kay Lord, nag-aaral pa po ako noon, hindi pa ako nag-work, meron lang ako mga sideline na trabaho. Pero hindi po ako nagkulang, hindi po ako pumalya or hindi ko sinukuang mag-tithes kay Lord kasi naniniwala po ako na si Lord po ay kayang tumugon sa pangangailangan po namin. And praise God, before po nag-graduate si Ate Michi, nakakuha po ako ng trabaho agad. And then that time, unti-unting nasustentuhan or natugunan yung pangangailangan namin financially. And almost 70% ay nabayaran po namin yung pagkakautang namin na yon. And anong time din na yon ay hindi po nagkulang si Lord.
hindi kami nawalan ng makakain, hindi kami nawalan ng kung ano man yung pangangailangan namin sa bahay. Consistent na nagkakaroon kami pambayad ng kuryente, ng tubig, at mga other needs po namin, no? So bakit ko po sinasabi sa inyo? Gusto ko pong ipakita sa inyo na ang Diyos po natin ay kayang magbigay kahit parang wala ka na. Amen. Wag po nating panghihinayangan yung kayang ibigay, yung pwedeng ibigay natin para kay Lord. Amen po. Sabi din dito, sabi din po na yung time daw po pala kasi na inutusan ni Lord sila Moises, yun din daw po yung time pala para i-bless din yung mga Levites, yung mga balo and etc. So bakit ba tayo natin in-encourage ang bawat isa na ibigay po yung blessing or yung para kay Lord kasi to bless our church. Gusto niyo po bang ma-bless yung church? Ayan, mabe-bless lang. Sabi kanina sa, yung worship kanina, I blessed you. Di ba, ibin-bless daw natin si Lord. Pero mabe-bless po natin ang Panginoon kung meron tayong obedience po sa kanyang mga salita. Amen po? Amen. Kaya po, challenge ko ang bawat isa. Ako din po first, sa akin din po, personally, gusto ko din challenge si Lord sa first fruit kasi hindi pa ako nakapag-first fruit ever and this year gusto ko siyang i-apply. Gusto ko makita kung paano pa magpo-provide si Lord sa akin sa year na ito. Kaya po, taas po natin ating kaloob sa ating Diyos at wag po tayong matakot kung mawawalan man tayo. Naniniwala ko pag kay Lord mo yan binigay, mas magkakaroon ka. Amen? Sige po, taas po natin ating mga tithes and offering. Hallelujah. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa aming mga blessing, Panginoon. Thank you, Lord, na tulad ng mga Egyptian, Panginoon, nung time na nawawalan kami, nagkukulang kami, Panginoon, hindi ka nagkulang sa buhay namin. Like sa mga Israelites, Lord, tinulungan mo kami matugunan yung mga pangangailangan namin, Lord God. Tinutulungan mo kami para makaalis sa kahirapan, para makaalis sa mga bagay na nakakulangan, Panginoon, financially. And I bless, O Lord God, na makita ng bawat isa na pagpapala po ang pagkakaloob sa iyong tahanan, Panginoon. Also, we pray, Lord God, na patuloy kang magtanim ng pusong tapat sa aming pagkakaloob sa iyo, even sa pag-challenge, Panginoon, na pagbigay po ng aming first fruit, Lord. Makita po namin na ikaw po nagkakaloob sa amin, gaano man kaganda yung hanap buhay namin, gaano man kaganda yung financial namin, Panginoon. Ikaw pa rin po, Panginoon, ang siyang tunay na tumutugon sa aming pangangailangan, Panginoon. Kaya po salamat, patuloy ka na mangunat maranasan sa lahat ng ito, Panginoon, at patuloy na ikaw ang magkaloob sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po. Amen. At ayan, bago po pala tayo dumako sa ating message, maiwan din daw po yung empowered na Destiny class kasi po i-discuss po sa inyo yung inyong internship. Opo, pati daw po yung nagpe-pledge sa lot, ikukulong daw. Ay, charas. Hindi, magsasign lang daw po kayo. Ayan, at tayo po ay, sige po, mag-settle na po lahat. Upo na po kayong lahat. At ihanda na po ang ating mga sarili para makinig. Ayan. Sino po ready na sa mensahe ng Panginoon? Amen. Ayan, tawagin po natin, nandito na sa harap ang ating pastora. Palakpakan po natin si Lord sa buhay ng ating pastora. Thank you, Lord. Praise God. Ayan. So, ngayon, ang haba po ng message natin, nagpapasabi na ako ngayon pa lang. Kaya, thank you na maaga ako makakapagsimula ngayon. So, masaya din ako makita ang lahat. Sorry po, medyo mainit kasi, ewan ko ba, naka na po yung aircon natin, naka-todo na po iyan. Pero sa susunod siguro tayo, magsa-second service na tayo kasi siguro nakakadagdag din yung dami natin. Ayan, napakadami kasi natin. Pwede po mang kamayan mo ulit yung nasa likod mo naman kasi katabi mo, kasama mo yan dumating eh. Ayan, hello po, masaya po ako makita ka. Pati sa mga nasa online, hello po. Ako po si Pastora Myrtle Garcia sa mga di nakakilala sa akin. Isang hallelujah nga po sa mga nasa online, isang hallelujah po sa mga masaya nakasama ka namin ngayon. Amen. Praise God. Lalo na yung mga bago, masaya po akong makita. Pati syempre yung mga dati na. So tayo ngayon ay nasa second part na po ng ating gawain na pinamagatang yung series natin? Heaven's Joy. Amen. So dito makikita natin na bakit tayo magpapatuloy sa kabila ng mga kahirapang nangyayari. Sino nahihirapan sa buhay niya ngayon? Ayan.
Parang hirap na hirap pa. Amen. Amen. Parang may buntong hininga pa. Ayan. So ngayon, part 2 na. Actually, part 1 ng part 2. Kasi hatiin natin sila sa dalawa. Kasi medyo malalim ang ating topic ngayon. So bago ang lahat, tayo muna tayo. At tayo ay manalangin. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, Lord. Salamat sa buhay ng bawat isa na pinili po nila na umaten sa gawaing ito dahil meron po silang ine-expect sa inyo, Panginoon. Lord, katagpuin niyo po ang expectations ng bawat isa. Higit sa lahat, ipakilala niyo po ang inyong sarili sa umagang ito kung sino ka talaga, Panginoon. In Jesus' name, oh God, in Jesus' name. At ito yung maging namin, ang panghawakan, O Lord, hallelujah, hindi yung gawa-gawa naming image mo, Panginoon, pero yung makita namin kung sino ka talaga, Lord. At magkaroon kami ng takot na magtaksil sa'yo, Lord, na maging faithful ang bawat isa, Lord, individual man or as a church. Lord, bigay niyo po, Panginoon, yung spirit of faithfulness, O God, hallelujah, ngayong umagang ito. We ask for that fruit, O Lord, hallelujah, Holy Spirit. And Holy Spirit, pinagkakatiwala na po namin sa inyo ang bawat isa. Give us wisdom, give us knowledge, maintindihan po namin ito, hindi lang biblically, pero paano namin ma-apply sa buhay namin. In Jesus' name, O God. Hanggang sa paglabas namin, Lord, maging baon-baon namin yung salita mo ngayong umagang ito. Ito yung maging action namin sa bawat pagsubok na kakaharapin namin paglabas dito. Salamat, Lord. I-glorify niyo po ang iyong sarili, Jesus Christ. Ikaw po ang makita, Lord, ma-renew yung heart para sa iyo sa mga nawala na in Jesus' name. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Sige po, tayo ay makakaupo na. So ang ating title for today's series ay Heaven's Joy, Justice Provided. Ano daw po? Ayan. Nakikita niyo po ba or gigilid na lang ba ako? Kita naman. Ayan. Okay. Justice provided. At part 1 yan, kasi part 2 next week. Ano daw pong part ngayon? Part 1. Kasi may part 2. Okay. So may tanong po dito para magkaroon tayo ng idea kung anong pag-uusapan natin ngayon. Number 1. Naranasan mo na bang, ewan ko kung nandito yan, nailagay ko ba? Hindi ko yata nailagay dyan. Wala, Joy, hindi ko nalagay. Wala, okay. So, dito ko na lang babasahin. Ayan. So, may tanong po ko sa inyo. Naranasan mo na bang pagtaksilan? Ay, lakas na amen. Sa iba, hindi nyo pa po na-experience pagtaksilan. O kayo po yung nagtaksil. Ayan. O may kakilala ka bang pinagtaksilan? Anong pakiramdam po ng pinagtaksilan? Ouchie po. Ayan. Okay. Gusto mo ba ng hustisya? Sa sakit na pinagdaanan mo. Ayan. O, may isa pang tanong. Kasalukuyan ka bang nagiging taksil ngayon? Okay, hindi lang yan sa personal na relationship sa iba. Hindi lang to between husband and wife. Pwede ring sa magkaibigan, tama ba? Or pwede rin sa Lord. Di ba po? Ayan, okay. Pero ito talaga yung pag-usapan natin. Number 4, natutukso ka bang maging taksil ngayon? Meron bang mga temptation sa'yo na magtaksil? Whether sa kapwa mo, karelasyon mo, or sa kaibigan mo, o sa Panginoon? Ayan, nagngingitian sila. Ayaw umamin. Number 5, gusto mo bang makahikayat sa iba na huwag maging taksil? Amen. Ayan. So bakit ba, Pas? Kasi pag-uusapan natin ngayon, puro lokohan. Lokohan, pagkataksil, pagkatraidor, yan po yung pag-uusapan natin. Kasi yun po yung nasa key verse natin. Ito, unahin ko na po, malalim po ang ating word at mahaba. Kaya ini-encourage ko po ang bawat isa na makinig mabuti para maintindihan natin. Sabihin mo sa katabi mo, wag mo muna akong kakausapin, pwede ba? Gusto kong maintindihan yung message ni Pas M. Ayoko ng pagtaksilan, yes. Ayoko nang magtaksil, yes. Okay, so ito po yung key verse natin. Revelations 19 verse 2. Paki-flash po, basahin natin. Revelations 19 verse 2.
Gigilid na lang kaya ako. Nahirapan ako, lingon ako ng lingon. Pwede po ba akong pa-help? Kaya ko na. Thank you so much sa effort. Okay, so magbasa tayo ng sabay-sabay. In English muna. 1, 2, 3. Because His judgments are true and righteous, for He has judged the great prostitute. Pero kung naalala niyo po yung verse 1, di ba pinag-usapan natin last week? Natutunan natin, hallelujah, di ba? Pinupuri ng mga anghel ang Panginoon. So bakit nila pinupuri ang Lord? Ito na nga po yun. Because His judgments are true and righteous, for He has judged the great prostitute. Sapagkat tunay at matuwid, sabay-sabay po tayong magbasa sa Tagalog, 1, 2, 3. Sapagkat tunay at matuwid ang kanyang mga paghatol. Sapagkat hinatulan niya ang bantog na patutot. Ayan. Okay, so sabi po dito, sino po ba? So makita natin to, His judgments are true and righteous. Bakit tayo dapat maging masaya at bakit nagdiriwang ang langit? Dahil po hinatulan ang dakilang patutot. Ano po yung dakilang patutot? What is the meaning of prostitute? Medyo mahirap to ituro, lalo na may mga bata, pero kailangan natin tong malaman. Alam ko nakikita naman nila to sa cellphone or what, nakakapagkwentuhan sila. So ano po ito? Number 1, para malaman po natin kung ano yung who is the great prostitute, bakit ba siya hinatulan, at bakit maging masaya tayo nahahatulan siya. So meron ditong una dapat nating malaman, pasadahan lang po natin the meaning of prostitute o kahulugan ng prostitute. Other reference verses, iba pang mga talata ng sanggunian, reasoning of spiritual prostitutes. Huwag nyo na po isulat ha. Mga ano lang po yan, mga pag-uusapan natin ngayong umaga para maintindihan natin yung verse. Pangangatwiran ng mga spiritual na patutot, consequences of being spiritual prostitute, mga bunga ng pagiging espiritual na patutot. Ito yung mga pag-uusapan natin para maintindihan nating mabuti yung message. Naintindihan po? Yung nakakaintindi, magsabi po ng amen. Okay po. So number 1, meaning of prostitute. Ano po ba ang ibig sabihin ng prostitute? Next po, to exchange intimate acts for money or services or to pressure someone else into doing the same. In Tagalog, ay inano ko lang to eh. Ay, wala po, wala dyan. Upang magpalitan ng gawaing may kaugnayan sa pagiging malapit sa isa't isa. Lalim ano. Kapalit ng pera o serbisyo o hikayatin ang iba na gawin ito. In short, ito po ay pagbebenta ng sarili o binibigay yung sarili sa kapalit ng pera or anything na gusto niyang makuha. Naintindihan niyo po, no? Hindi ko na masyadong elaborate pa yun. Nagkakaintindihan po tayo. Amen po. And another pa ng meaning ng pagiging prostitute or patutot, hindi lang yung actual na tao na binibigyan niya yung sarili niya, pero yung mga nanghihikayat sa ibang tao na gawin yon. Naintindihan po? Malinaw po? Amen. May mga kilala po ba kayong ganon? Opo. Ano to? Ayoko na nga i-detalye. So, pag-usapan na natin. Meron pong dalawang klase ng patutot, spiritual at dakila or great prostitute. Merong spiritual prostitute, merong great prostitute. Yung great prostitute, yung nasa Revelations 19, para maintindihan natin yun, pag-usapan mo natin yung spiritual prostitute. Ano daw yung pag-uusapan? Spiritual. Ayan. Okay, so makikita natin yan sa Hosea chapter 2. Okay, so dito, ito po ay other reference verse, Hosea chapter 2. Dito po tayo magtatagal, kaya napakahaba ng message natin. Hosea chapter 2, sige po, pakibuksan po ang ating mga Bible, sa lahat ng mga Bible. Pakibuksan po sa Hosea. Nasaan ang Hosea? Nasa Old. Okay, very good. Saan banda sa Old? Bagong mag-Joel. O sige, buksan nyo na po. Ano po, kasi gusto ko nakikita talaga natin sa Bible natin. Sige po, pagbibigyan ko na po kayo, buksan nyo na rin po yung cellphone nyo. Kung wala po kayong Bible na dala. Sa mga Bible apps, mas gusto ko po sa Bible nyo makikita. Though may reference tayo dito, itong reference na to ay para lang sa mga walang dalang Bible. Yun lang ang may karapatan. Mas maganda kasi sa sarili nating Bible. Okay, nakabuklat na. Taas nga po yung mga Bibles ng mga nakabuklat na. Taas natin. Pati yung cellphone nyo po, Bible apps. Ayan. Okay. Sabihin mo sa katabi mo, next time.
Magdadala kang Bible, ha? O, kahit mag-download ka ng Bible app sa cellphone. Okay po ba? Buhay pa po ba ang lahat? Handa na po ba kayo? Isa lang yung sumasagot, yung iba parang hindi pa ready. Ready na po ba kayo? Amen. So pag-uusapan natin yung topic natin dito sa chapter na ito. Sino nakakakilala kay Hosea? Sino nakakilala kay Hosea? Amen. Si Hosea po ay isang prophet or propeta. Kaya may sarili siyang book. At si Hosea po ay may asawa. At yung asawa niya ay isang prostitute. So pag-usapan po natin ang buhay ni Hosea and Gomer. Paki-flash nga po yung picture ni Hosea at ni Gomer. Ayan. Okay, sino po yung lalaki? Sino yung babae? Si Gomer. Sabihin mo sa katabi mo, Gomer. Ayan, baka kasi na wrong spelling siya. Okay, so basahin natin. Hosea 1 verse 2. Balikan po natin yung kanina. Sa lahat ng may dalang Bible, pakibasa anumang translation nyo. Sige po, 1, 2, 3. Nang unang magsalita ang Panginoon sa pamamagitan ni Hoseas, sinabi ng Panginoon kay Hoseas, yumaon ka, mag-asawa ka sa isang patutot at mga anak sa patutot, sapagkat ang lupain ay gumagawa ng malaking pagpapatutot na humihiwalay sa Panginoon. Sa gayoy, yumaon siya at kinuha niya si Gomer na anak ni Diblaim. Okay. So, ano yung nakikita natin dyan? Sa buong chapter 2, eto lang, kailangan nating maintindihan. Tuwing babanggitin natin si Hosea, ang binabanggit natin ay ang Diyos. Si Hosea, next po, ay kumakatawan sa Diyos. Sino daw po ang kumakatawan kay Diyos? Sa Diyos? Si Hosea. Sino ang kinakatawan ni Hosea? Ang Diyos. So pag sinabing Hosea, ang Diyos po yan. Pag mababasa mo yung chapter 2, buong chapter 2, ang tinutukoy nun ay ang Diyos. Maliwanag po? Parang hindi. Konti lang yun nag-amen. Maliwanag po ba? Amen. Sino ulit si Hosea? Sino yung Diyos? Okay, very good. Si Gomer naman ang Israel. Siya naman ang kumakatawan sa Israel. Sino daw ang kumakatawan sa Israel? Si Gomer. Okay, very good. Ngayon, si Hosea ay kinasal kay Gomer. Naintindihan? Mag-asawa si Hosea at si Gomer. Ngayon, sino ulit si Hosea? Ano yung kinakatawan niya? Ang Diyos. Ang Diyos ay nakipagtipan din sa Israel. Hindi pa sila kinakasal, pero magpapakasal sila. Naintindihan po? Ay, konti na naman yung nag-amen. Pag nagkukonti kasi yung amen, ibig sabihin, hindi ko naiintindihan, Pastora. Uulit-ulitin ko hanggang mamayang gabi. Kaya, paano, kung talagang naiintindihan nyo, mag-amen po kayo ng malakas. Amen po ba? Ayun, ganon. Very good. Okay, so ulitin ko, si Hosea ay kinasal kanino? Kay Gomer. Ang Diyos ay ikakasal kanino? Sa Israel. Okay, naiintindihan, magpapakasal sila, engaged na sila, betrothed sila. At hindi lang sa Israel, pero sa lahat ng nakipag-covenant sa Kanya. Kasi alam naman natin ang Israel ay totoong bansa. Amen po. Ang Israel ngayon, totoong bansa siya. So sila talaga. Pero dahil mahal tayo ni Lord, kinonect tayo sa Israel. Kapag tayo ay nakipagtipan sa Diyos, kasama rin tayo ng pakakasalan ng Diyos sa pagbabalik niya. Naintindihan po? Amen. So kasama ka ba sa ikakasal kay Lord? Di ka sure. Joke lang. Diba? Opo, syempre gusto natin. Amen po. Katipan natin si Lord. Engage tayo kay Lord. Amen po. Amen. Very good. Ayan. So, si Hosea ay kinasal kay Gomer. Asan na ba tayo? Ang Diyos ay katipan sa Israel, lahat nakipagtipan sa kanya. Next po, ano po yung makikita natin dyan? Gomer was a prostitute. So, si Gomer po ay isang patutot. Anong ginagawa niya? May asawa siya, pero binibigay pa niya yung sarili niya sa ibang lalaki. Ganon si Gomer. Ganon din po ang Israel. Nakipagtipan na sa kanila ang Diyos, pero meron pa rin silang ibang Diyos-Diyosan. Nagkakaroon sila ng pangangalunya. Naintindihan po natin? And most of us ay pwede rin nangyayari ito sa atin. Kahit nakipagtipan na tayo sa Diyos, meron pa rin tayong ibang mga Diyos-Diyosan. At pwede tayong mangalunya kay Lord. Naintindihan po yon.
Oh, humihina na yung amen. Ulitin ko ba ulit? Oh, very good. Ayan, Ate Nova, salamat. Ayan. Okay. So, linawin natin, sinabi natin dito, betrothed, next po, means you cannot have other relationships anymore even if you're not married yet. Sa Tagalog, ibig sabihin ng pakikipagtipan ay hindi ka na magkakaroon ng ibang relasyon kahit hindi ka pa kasal. Dito po kasi sa mundo natin ngayon, pag hindi kayo kasal, okay lang magkaroon ng relasyon sa iba. Hindi pa naman kasal eh. Tama ba? Yan yung sinasabi nung iba. Ay, hindi pa naman kasal eh, okay lang yan. Tsaka pag kasal, tsaka na, doon na lang mangangalunya. Doon mo sasabing nangangalunya siya. Hindi po. Kapag engaged, lalo na yung engagement sa Israel, kapag engaged na po yung babae at lalaki, kapag may nangalunya sa kanila, pwedeng ma-revoke yung kasal. Naintindihan po? Ganon din sa relationship natin kay Lord. Ayan o. Kaya po napakalinaw, si Lord mismo, kapag nangalunya sa kanya Israel, ano yung sinabi niya? So, Hosea 2 verse 2, sabi dito, basahin po natin. Dispute with your mother, dispute because she's not my wife. Pakibasa na lang po sa niyo po, no? Sa Bible. Sige, basahin niyo sa Bible niyo, babasahin ko dito sa Tagalog. Amen po? English Tagalog yan, pwede kayong mamili kung alin dyan. Pero babasahin ko sa Tagalog. 1, 2, 3, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. Pakiusapan mo ang iyong ina, pakiusapan mo siya, sapagkat hindi ko na siya tinuturing na asawa at wala na akong kaugnayan sa kanya. Pakiusapan mo siyang itigil ang pangangalo niya at tigilan na ang kanyang kataksilan. So sa Bible po, sa Bible pala, kahit engaged pa lang, tinatawag na nilang wife or husband. Ayan, wife or husband. Kaya sabi niya, tinawag niya yung si Gomer na wife. Ganon din sa atin. Tawag sa atin ni Lord wife, kahit na magpapakasal pa lang tayo. Naintindihan po? So yung gravity, yung pangangalo niya, whether kasal, sa lisensya o engaged pa lang, ay pareho lang sa mata ng Diyos. Naintindihan? Naintindihan niyo po ako? Hindi ako bibigyan ng example, Amen po ba? Depende sa amen yung kung magbibigay pa ako ng example. Amen po ba? Okay. So naintindihan naman pala. Okay po. So next, punta na tayo sa kasunod. Sabi po sa dito, Gomer has children from other men. Aba, akalain mo, nagkaanak pa nga sa labas itong si Gomer. Nagkaroon siya ng anak sa labas. Ganon din po ang mga Israelita. Nagkaroon din po sila ng anak spiritually sa labas. Sino yung mga anak sa labas na yon? Nakalagay ba dyan? Gomer has children from other men. Israel bore children from the world or false religion. All who have covenant with him can bore children. Sa Tagalog, may mga anak si Gomer sa ibang lalaki. Ang Israel ay nagsilang ng mga anak mula sa mundo o maling relihiyon. Lahat ng may tipan sa kanya ay maaaring, nasaan na ba ako? Ay maaaring magkaanak sa iba. Paano nagkakaroon ng anak sa iba kung ikaw ay may covenant sa Panginoon? Syempre ikaw, nangangalunya ka kay Lord. So yung buhay mo, double life. Tama ba? Mahal mo si Lord, pero nagbibisyo ka. Mahal mo si Lord, pero hindi mo siya pinapansin. Inuuna mo yung trabaho, inuuna mo yung pamilya mo. Mahal mo si Lord, pero nagkakasala ka. Double life. Naintindihan? So ikaw na double life, nakikita ka ng mga iba. Ginagaya ka rin nila. Nanganganak ka. Nakita po ba natin to? Kaya ang dami ngayon Christian na nagkokompromiso. Bakit? Nakakita sila ng isang Kristiyano na ganun din ang ginagawa. Ginaya nila. Naintindihan po? Even sa false religion, kung ikaw Christian ka, tapos naniniwala ka rin sa ibang Diyos. Nagigets po natin? O kaya, Christian ka, naniniwala kay Jesus, naniniwala ka, Diyos din si ganito. O kaya, may mga beliefs like kung ano-anong mga beliefs na pinaniniwalaan mo din. So, ano nangyayari? Ikaw na halo-halo, ginagaya ka ng iba. Nanganganak ka. Naintindihan natin? Kaya ayaw ni Lord ng ganito kasi nagdo-duplicate tayo. Hindi natin namamalayan. Minumultiply natin yung sarili natin na nangangalunya. Nangangalunya ka, yung mga mamumultiply mo, nangangalunya din. Prostitute din. Ganun din.
Amen po. Nangyari yan kay Hosea, ay kay Gomer. Sabi dito, tingnan niyo po, Hosea 2 verse 4. Also, I will take no pity on her children. Sige, basahin po natin. Ano man yung translation yung gustong basahin. Ako na lang sa Tagalog. 1, 2, 3. Hindi ko kahahabagan ang kanyang mga anak sapagkat sila ay mga anak sa pagkakasala. Alam niyo po, habang pinag-aaralan ko etong Revelation, kasi ngayon pinag-aaralan ko na yung message for next Sunday, alam niyo yung nakita ko kay Lord, hindi siya kagaya ng inaakala ko. Sige nga po sa inyong lahat. Anong iniisip mo kay Lord kapag may taong nagtataksil sa Kanya? Ano pong iniisip niyo? Love niya pa din. Yeah, ano pa? Ako ganun din ako eh. Ano pa? Tatanggapin niya pa din kahit ulit-ulit siyang niloloko. Ano pa? Pareho ba tayo? Ano bang sa inyo? Patatawarin pa din. Ano pa? Ang hina naman ng mga boses niyo. Ha? Tatanggapin pa din. Okay. Tapos yung anak, tatanggapin pa din. Ano? Tatanggapin kahit nagkaano sa iba. Pero iba pala si Lord. Iba pala siya. Ano ginawa niya? Hindi niya tinanggap. Magkakaanak ka sa iba, gusto mo tatanggapin ko yan? Hindi ko to sinasabi sa hindi ko sinasabi sa actual. Ibang usapan yung relationships natin kasi meron tayo ditong mga ganon. I'm talking about the Lord. I want us to see who the Lord is, kung sino siya talaga. Hindi siya yung pinipicture natin na sobrang bait, na pwede nating lokohin, ulit-ulitin ang pagkataksil at pagkatraidor sa Kanya nang walang effect sa atin. Dahil mahal niya tayo. Hindi po siya ganon. Yun yung natutunan ko dito. So, ayan, kagaya ng sabi niya, ano sabi niya? Hindi ko kahahabagan ang kanyang mga anak, sapagkat sila ay mga anak sa pagkakasala. So, ang nakakalungkot doon, let's talk about spiritual prostitutes. Ikaw, kunwari, ako na nangangalunya sa Panginoon, nakahawa ako sa iba. Ang nakakalungkot nun, hindi lang ako yung inalisan ng mercy ni Lord, pati siya. Nadamay pa siya. Nadamay pa yung kaibigan ko na tumitingin sa akin bilang Kristiyano. Nadamay pa yung mga na-i-influence ng mali kong lifestyle. Nakikita natin, nadamay pa yung kapamilya ko. Nadamay pa yung mga ka-cell group ko, ka-core group ko. Kasi nakikita nila, ganun ako. Nagiging ganun din sila. Lahat kami, nawala sa amin yung mercy ni Lord. Nakita niyo yung effect ng adultery, ng prostitution? Nakita po natin? Amen. Okay, sana yung amen natin na medyo mahina is nako-convict tayo, no? Hindi yung hindi natin naiintindihan. Amen po. Nakakaunawa pa ba tayo? Amen. So, again, una, nakita natin yung meaning of prostitute. Nakita natin yung reference verse, Hosea chapter 2. Nakita natin na ganun nga po yung nangyari. Ang ating reference ay si Hosea and Gomer. Ngayon naman, tingnan natin yung reasoning of spiritual prostitute or pangangatwira ng mga spiritual na patutol. Bakit ba kasi nagangalon niya etong mga taong ito? Bakit sila nangangalon niya? O bakit binibigay nila yung sarili nila sa iba? So basahin natin. Gomer was a prostitute because she believed the other men could give her what she wanted. All those who have a covenant with him can betray God by believing that the world or other religion can give them what they want. In Tagalog, si Gomer ay isang patutot dahil naniniwala siya na maibibigay ng ibang lalaki ang gusto niya. Tama po ba? Ba't ba kayo nangaliwa? Bakit ba nangangaliwa yung mga nangangaliwa? Kasi meron daw silang hinahanap na hindi nila nakita daw nila dyan. Tama ba? Talaga ba? Di ba? Sabi doon, ay nako, nakakalungkot lang kasi sa Lord sobrang perfect niya. Ano pa ba ang hindi natin nakita sa Kanya para magtaksil tayo sa Kanya? Sabi dito, ang lahat ng may tipan sa Kanya ay maaaring ipagkanulo ang Diyos sa pamamagitan ng paniniwalang ang mundo o ibang relihiyon ay kayang ibigay sa kanila ang gusto nila.
Tama po ba? Bakit ba nasa Lord ka na? Bakit umaalis ka pa? Kasi masaya. Kasi mas masaya dun eh. Tama ba? Kasi mas nabibigay nun yung pleasure na gusto ko. Tama ba? Sino nakaka-relate? Bakit ba tayo lumalabas pa? Bakit ba nagfo-false religion pa tayo? Kay Lord na tayo, napupunta pa tayo sa ibang relihiyon. Ano nangyayari sa atin? Kasi akala natin kaya nilang ibigay yung hinahanap or gusto ng laman natin. Pero sa totoo lang, you are already in good hands. Sige po, tingnan natin to. Hosea chapter 2 verse 5. Okay? So, sige po. Sa mga nasa may Bible, sabay-sabay po tayo magbasa. Basahin ko na lang po sa Tagalog kasi sobrang haba talaga na ating message. Basahin ko sa Tagalog, ang kanilang ina ay naging taksil na asawa at siyang sa kanilang naglihi ay naging kahiya-hiya. Sinabi pang, ako lang nagbabasa, hindi po nagbabasa yung iba. Okay, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. Ang kanilang ina ay naging taksil na asawa at siyang sa kanila ay naglihi ay naging kahiya-hiya. Sinabi pa nga niya, susundan ko ang aking mga mangingibig na nagbibigay ng aking pagkain, inumin, damit, balaba, langis, at alak. 'Di ba? Bakit ba tayo nangalo niya? Kasi may pera doon eh. Bakit natin pinipili yung trabaho kesa sa pag-attend ng mga gawain o kung ano pa man yung pinapagawa sa atin ng Panginoon? Kasi nandun yung pera eh. Tama ba? Nakikita natin yon. Kasi masaya dun eh. O yung mga nagbabasketball dyan, inuuna pa yung basketball kesa sa gawain. 'Di ba? Inuuna pa yung paglalaro, inuuna pa yung, ano ba yung ginagawa natin? Panonood ng last episode na lang. Pag-YouTube, ano pa ba? Sige, ano bang mga inuuna natin? Kasi may pagkain dun, kasi may inumin dun eh, kasi may damit, may balabal, may langis, may alak, may love kasi dun eh. May comfort dun eh. Parang yung mga nangangalo niya ng natural, kasi kino-comfort niya ako pag may problema ako eh. Alam niyo ba, adultery is hindi lang physical, pero even emotional. Lilinawin ko lang Andiyan po ba yung mga mag-asawa? Isa lang po ba may asawa dito? Ayaw kang kilalanin, Sumbong kita. Sino dito may asawa? Okay. Kung hindi man kasal, di ba, partner? Okay. Di ba po? Makinig mabuti Pag ikaw, makinig mabuti, ang pag-open ng problema sa ibang tao ay nagiging way para ikaw ay maging emotionally adulterer or adulteress. Emotional, ganun. Nagets niyo po ba ako? Kakakwento mo, kaka-open ng mga problema, darating yung time na, sana ikaw na lang yung napangasawa ko. Hanggang sa, wala na. Puro na lang negative yung makikita mo sa partner mo. Tapos siya puro nagniningning. Makikita mo siya, nagniningning yung mata mo. Tapos nakikita mo siya, sungay yung lumalabas sa'yo, yung asawa mo. Di ba? Please lang, be careful po tayo. Amen po? Amen. Adultery, hindi lang ibig sabihin nun physical or kung ano pa man. Amen po. Amen. So yan po yung mga reasoning. Feeling nila tama sila, ba't sila patutot or prostitute kasi may nakukuha ako. Hindi mo naman ipagpapalit si Lord kung wala kang nakukuha. Kaya lang, yung nakukuha mo ba talaga ay talaga bang nakakabuti para sa'yo? Ito po yung consequence. Tingnan nyo mabuti. Baka po yung iba sa atin ay nandito na. Consequences of being spiritual prostitute, ang mga bunga ng pagiging mga spiritual na patutot. Letter A, they will not see what they are looking for. O hindi nila makikita ang kanilang hinahanap. Tingnan niyo po ito. Hosea chapter 2 verse 6. Sige po, sa lahat sa Bible, magbasa tayo. Sa mga may hawak ng Bible, sa mga wala, dito tayo magbasa. Babasahin ko lang din ng Tagalog. 1, 2, 3. Dahil dito, haharangan ko ng mga tinik ang kanyang mga landas. Paliligiran ko siya ng pader upang hindi niya matagpuan ang kanyang mga landas. So kung nagtataka ka, bakit hindi ko makita yung hinahanap ko? Ayan ay isa sa bunga ng pagiging espiritual na patutot. Hanap ka ng pera, wala. Hanap ka ng kasiyahan, wala. Hanap ka ng pag-ibig, pagmamahal, comfort, yung feeling mo na hindi ka nag-iisa, wala. Lagi ka na lang nasasaktan. Bakit? Kasi yan ay consequence ng pagiging spiritual prostitute.
Naintindihan natin? Nasa A pa lang tayo. Letter B. They will see that their lives are better with God. Ayan. Makikita nila na mas maganda ang buhay nila sa piling ng Diyos. Hosea chapter 2 verse 7. Sige po, magbasa po tayo. Sa mga may hawak ng Bible, dyan tayo magbasa. Basahin ko po yung Tagalog. Hahabulin niya ang kanyang mga mangingibig, ngunit sila'y hindi niya maaabutan. Sila'y kanyang hahanapin, ngunit hindi niya matatagpuan. Kung magkagayon, sasabihin niya, babalik ako sa aking unang asawa, sapagkat higit na mabuti ang buhay ko sa piling niya noon kaysa kalagayan ko ngayon. And I believe may mga tao ngayon dito na nakita mo to, kaya ka bumabalik kay Lord. Diba? Meron sa ating mga nawala kay Lord. Even sa online, kung nanonood po tayo, baka meron po sa atin nandito ka, lumayo ka kay Lord kasi akala mo na doon mo makikita yung hinahanap mo sa mundo, makikita mo sa ibang tao, pero nakita mo, ay, mas masarap pa pala yung buhay ko nung nasa Panginoon ako. Kaya ako bumabalik. And praise God na mamaya makikita mo lalo kung bakit ka blessed na binigyan ka pa ng chance ni Lord makabalik. Amen. And sana i-treasure mo yung pagbabalik mo. Huwag ka na ulit bumalik sa mundo. Amen. Sa Lord lang talaga. Kay Lord lang talaga ang hinahanap mo. Huwag ka nang tumingin pa kung saan-saan. Amen po. Amen. Ayan, Hosea chapter 2 verse 8. Basahin din natin. Verse 8. Basahin ko sa Tagalog, lahat tayo magbasa. Hindi niya kinilalang ako ang nagbigay sa kanya ng pagkaing butil, ng alak at ng langis. Sa akin ang galing ang pilang at ginto na ginagamit niya sa pagsamba kay Baal. Nakita niyo kung gaano ka-painful yun sa Diyos. Na binigay niya lahat. Kaya tatanong ko kanina, sino na-experience pinagtaksilan? Anong feeling nung binigay mo naman lahat-lahat? Tapos di ba? Tatraidorin ka, pagtataksilan ka. Alam niyo yon? Kasi pag sa tao yon, nakakasira ng self-image yon. Alam niyo ba yon? Sa mga nagtataksil dyan. Nakakasira yun ng pagkatao ng pinagtaksilan. Kasi feeling niya, kulang pa ba? Naalala, sabi ni, sino ba yan? Maganda naman ako. Ano yan? Sabi niya gano'n. Si Liza, ano sabi niya? Kapalit-palit ba ako? Then why? Di ba may gano'n? Alam mo yun, ang sakit nun sa isang tao na lahat ng meron ka, binigay mong lahat, tapos ipagpapalit ka lang sa iba. Masakit yun. Sabihin mo ka sa katabi mo, masakit yun. Dumaan ako doon. Sabihin mo, dumaan ako doon. Sa mga pinagdaanan yon, masakit yon. Lalo na siguro sa Lord. Kasi naman, napaka-perfect ni Lord. Binigay pa niya yung buhay niya. Napako pa siya sa krus. Tapos, iiwan mo siya ng ganun-ganun lang. Pagpapalit mo siya sa yosi, sa isang stick. Pagpapalit mo siya sa isang bote. Pagpapalit mo siya yung oras na para sa kanya. Pagpapalit mo sa panonood. Paglalaro ng ML. Di ba? Nagigets niyo po ba? Ang sakit nun kay Lord. Ngayon ko lang nakita din yung side ni Lord na ang bigat nun para sa kanya. At hindi siya yung Diyos na kukonsintihin lang. Ganun lang yon. Pagtaas mo akong saktan, babalik-balik ka. Ganun lang yon? Ganun lang ba yon? Sige. Tapos basahin natin yung kasunod. Anong ginawa ni Lord? Verse sa letter C. God will take away what He has given them. Aalisin ng Diyos ang binigay niya sa kanila. Diba? Kala natin, ang bait ni Lord, no? Ano ginawa ni Lord? Aalisin niya. Of course, mabait ang Lord. Pero may purpose to. Bakit niya to ginagawa? Amen po. Amen po ba? Amen. Hosea 2 verse 9. Sige po, lahat tayo magbasa. Basahin nyo sa version nyo. Basahin ko po dito sa Tagalog. Sabay-sabay tayo magbasa. 1, 2, 3. Kaya't babawiin ko ang pagkaing butil na aking binigay, maging ang bagong alak sa kapanahunan nito. Babawiin ko rin ang mga damit at balabal na tinakip ko sa kanyang kahubaran. Ano po yung sabi? Babawiin. Sabi na sabay-sabay, babawiin. Sino sa inyo ang binawian ni Lord? May trabaho ka na sana. Anong nangyari?
Wala na. Nakakapag-aral ka sana. Ano nangyari? 'Di ba? Alam niyo yon, yung mga bagay na meron ka, kinukuha niya. Akin yan eh. Binigay ko nga lang sa'yo yan dahil sa love ko sa'yo. Tapos dahil dyan, pagpapalit mo ko. Naintindihan natin? Nakakaintindi nga po, magsabi ng malakas na amen? Amen. Sabihin mo nga sa sarili mo, kaya pala self. Naintindihan mo na. Ayan po ba? Okay. Hosea chapter 2 verse 11. Meron pa. Opo, Pas. Meron pa. Ano pa yung kukunin ni Lord? I will also put an end to all her joy. Lahat ng nagpapasaya sa'yo, kukunin niya. Ganyan ang ating Panginoon. Sino nawalan ng joy? Merong nagpapasaya sa'yo ngayon, wala na. Wala na, di ka na masaya. Kinuha na ni Lord. Eto pa! Oh, Pastora, meron pa! Opo, meron pa. Hosea chapter 2, verse 12. Sige po, basahin natin verse 12. Basahin ko sa Tagalog, basahin nyo sa Bible nyo. 1, 2, 3. Sasalantain ko ang kanyang mga ubasan at mga punong igos na sinasabi niyang upa sa kanya ng kanyang mga mangingibig. Lahat ng yan ay kakainin ng mga hayop at masukal na gubat ang kauuwian niya. Sa English po, tingnan natin, sabi dito, they are my wages for prostitution. Sabi ni Gomer, nagmamalaki pa siya. Sabi niya, sahod ko yan eh. Meron akong binigay na effort para makuha ko yan eh. So, ganun din tayo. Nag-e-effort tayo para makuha natin yon. Anong gagawin ni Lord? Sisirain ko yan. Sino sa inyo naka-experience mag-invest? Ang dami mong pera binuhos sa isang negosyo o isang tao o isang bisyo o isang passion mo. Binuhos mo talaga lahat. Oras mo, puyat ka na. Kakaano mo, magawa mo lang yun. Saan na nangyari? Nawala. Nawasak. Dinestroy ni Lord. Sino naka-experience ng ganun? Ayan. Thank you, Lord, na may mga ganun. Mamaya makikita niyo kung bakit. Ayan. So, meron pa. Ano po, Pastora? Meron pa. Kita niyo na kung gaano magalit si Lord. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag mo nang pagtataksilan si Lord. Kala nyo, si Lord, tatanggapin ka lang ng ganun-ganun. Okay. Hosea 2, verse 13. Ito pa. Sa English ko babasahin. I will punish her for the days of the Baals. Ano daw gagawin ni Lord? Punish. Parurusahan ko siya. When she used to offer sacrifices to them and adorn herself with her nose ring and jewelry and follow her lovers. Ito, naano kasi ko dito itong adorn and follow. Nakita ko lang na nakikita pala ni Lord, si Gomer, nagpapaganda pa siya. Nagme-makeup pa siya, naglalagay pa siya ng mga alahas. At hinahabol-habol niya yung kanyang mga mangingibig. Minsan tayo parang ganun. Nangunguna pa talaga tayo. Unang-una pa tayo sa inuman. Diba? Tayo pa yung nag-aaya. Uy, saan na ba kayo? Naka-ready na. Malamig na. Diba? Tama ba? Nangunguna pa tayo. Tayo pa yung naghahabol, diba? Wala pa yung palabas, saan ba pinapanood sa TV? Nakaupo ka na. Excited ka. Diba, nagigets po ba natin? Pagdating sa kasalanan, unang-una pa talaga tayo. Ang nakakalungkot kasi nakikita ni Lord. Imaginein mo, kunwari may asawa ka, kasama mo sa bahay, nagme-makeup, makikipagkita sa ibang lalaki. Anong pakiramdam nun? Nagigets niyo ba? O kaya lalaki, nagpapapogi, nagpapabango, pupunta sa babae niya, sa harap mo. Anong pakiramdam nun? Ganon tayo kay Lord. Ganon yung ginagawa natin sa Kanya. Just see kung gaano kasakit yun sa Panginoon. Sabi niya, sundan mo pa sila hanggang sa nakalimot ka na sa akin. Dahil sa kanila, nakalimot tayo kay Lord. Kung ngayon isipin mo, bakit ka nakakalimot sa devotion? Merong dahilan, merong ka kasing hinahabol-habol.
Bakit hindi ka nagde-day watch? Yung mga sagot na, nakalimutan ko po. Bakit hindi ka nakapag-insight? Linggo na. Bakit hindi ka naka-attend ng gawain? Nakalimutan ko po. Yung sinabing nakalimutan ko po. Bakit ka nakalimot? Akala mo katanggap-tanggap yung dahilang nakalimot ka? Akala mo ano yon? Valid yon? Kasi nakalimutan ko po sorry. Papakyut pa tayo. Akala natin valid yon? Hindi po. Anong dahilan ba't nakalimot ka? Bakit mo kinalimutan yung mga bagay na mahalaga sa Panginoon? Bakit mo kinalimutan yung pagtitipon na nandun siya? Yung pribilehiyo na makasama mo siya lagi, kasama ang kapatiran. Bakit mo kinalimutan yung mga pagkakataon na pwede kanyang kausapin at marinig mo siya sa pamamagitan ng prayer, ng devotion? Bakit mo kinalimutan lahat ng yun? Kasi lagi kang naghahabol sa iba na akala mo mabibigay nila yung kailangan mo pero hindi naman. These are the consequences of spiritual prostitution. At meron pa. Yes, meron pa. Letter D. They can be part of the great prostitute. Alam niyo kung ano yung pinaka-worst pa? Nakita natin, ang dami ng negative effect. Una, sige nga, ano natin, di nila makikita yung hinahanap nila. Pangalawa, makikita nila na mas maganda ang buhay nila sa piling ng Diyos. Ano pa yung makikita nila? Aalisin ng Diyos ang binigay niya sa kanila. Letter D, ito yung letter D, ito yung last, magiging kabilang sila sa dakilang patutot. Akala mo yun na yung pinaka-worst na pwede mangyari sa'yo, yung malayo ka kay Lord? Meron pa, yung maging kabilang tayo sa dakilang patutot. Dati spiritual lang, ngayon dakila na. Sino yung dakilang patutot? Itong mga dakilang patutot, wala nang pag-asa to. Wala nang pag-asa. Kaya nga sabi sa Revelations 19, yung key verse natin, sapagkat tunay at matuwid ang kanyang mga paghatol sapagkat hinatulan niya. Merong paghahatol sa huling mga araw sa dakilang patutot or great prostitute. Sino ba tong mga great prostitute na to? Letter A, those who embrace the world and other gods. Sa Tagalog, sabi dito, anything that they put first before God, example, self, other people, in spite of God's call. Sa Tagalog, yung mayakap sa mundo at ibang mga Diyos, anumang bagay na unahin nila bago ang Diyos. Halimbawa, sarili ibang tao sa kabila ng tawag ng Diyos. Alam niyo po, darating sa point na totaling tatalikod ka kay Lord kapag hindi ka pa bumalik. Kala mo laging may chance para sa ating lahat? Hindi po. Pa-worst yan. Kala mo nandyan ka lang, isang paa mo na kay Lord, yung isang paa nasa kaaway. Dami mong kabit. Meron pa dyan. Sa ito kay Lord. Kala mo yun na yun? Kala mo ito na yung last? Hindi. Darating sa point, kapag hindi ka babalik kay Lord, na tuluyan kang bibitaw sa Kanya. At mamahalin mo na lang yung mundo. Mamahalin mo na lang yung sarili mo. Ano yung nakalagay dyan? Mamahalin mo na lang yung ibang tao. Mamahalin mo na lang yung iba. Kahit anong tawag ni Lord sa'yo, hindi mo na siya pakikinggan. Diba, tama ba? Meron bang mga relationship na nung una, mag-asawa, diba? Tapos nagkaroon ng kabit. Tama ba? Tapos nung una, nakahati siya. Eventually, nandun na siya. Iniwan na niya yung isa. Tama ba? Nangyayari po ba to? Pwede rin itong mangyari sa atin at kay Lord. Akala mo mahahawakan mo siya habang buhay? Hindi po. Darating sa time na mas pipiliin mo na lang to kaysa kay Lord. At kapag nangyari yon, magiging part na tayo ng dakilang patutot. Sino pa yan? Those who are in false religions or beliefs and those who promote it. Darating yung time na mapupunta na rin tayo sa maling relihiyon, sa kakapaniwala natin, kung ano-anong pinapanood natin, kung ano-anong beliefs yung ine-entertain natin. Alam niyo, nakakalungkot, meron ako i-share sa inyo. Meron kaming kakilala, hindi ko alam kung, hindi ako mag-name drop, pero meron kaming kakilala na dati kasamahan namin, pero ngayon,
nagtuturo na siya ng ibang katuruan. Ang weird, hindi ko mapagdugtong kung paano nangyari yon. Pero, nagpakain kasi siya sa mga maling paniniwala. So ngayon, iba na yung mga tinuturo niya. Marami ding pastor na nangyari to. Hindi na ako magbabanggit ng mga pangalan. Pero dati tama yung tinuturo nila. Alam ko si Kibuloy. Ito na lang talaga kasi alam mo naman nating lahat. Dati nasa tamang landas si Kibuloy. Tama siya. Nasa right doctrine siya. Pero ngayon, siya na yung appointed son of God. Hindi na si Jesus Christ. Di ba po? Alam niyo po yun. Meron din may nagkwento rin sa akin, sa abroad pa, na ganun ding kwento na dati kasama nila kapwa pastor, assistant pastor pa. Ano nangyari? Na mali yung mind niya, nagpakain siya sa mga maling paniniwala, hanggang sa kinukontra na niya yung pastor, kinukontra na niya yung mga kapatiran, yung mga katuruan, kinukontra na niya. Tapos, umalis siya sa church, bumuo na siya ng sarili niyang church na may maling paniniwala. So nakita po natin, pwede pang maging worse yung mga mangyayari kung hindi tayo babalik kay Lord. Kaya sabihin mo sa katabi mo, buti na lang. Nagbabagong buhay ka na. Please lang. Huwag ka nang bumalik sa dati. Hi. Sabi dito, why would God judge the great prostitute? Bakit hahatulan ng Diyos ang dakilang patutot? Alam niyo kung bakit? Kasi yung mga tao na yon, alam niyo kung anong ginawa nila? Nag-promote pa sila. Nang hikayat sila ng ibang mga tao. Darating sa point na ikaw na yung gagamitin ng kaaway para maka-influence sa iba. Nakakalungkot. Na naging Satan's agent ka na. Di ba po? Nakakapanood ba kayo ng mga ganyan sa mga TikTok, sa Facebook, sa mga Reels? Makikita mo, nagpipreach sila ng maling doktrina, tapos naghihikayat sila ng mga tao na sumunod sa kanila. Nakakalungkot. At yung kaparusahan sa kanila ay mas matindi. Kaya ngayon, kung nasa spiritual prostitutes pa lang tayo, hallelujah. Wala pa tayo sa dakilang. Meron na bang great prostitute dito? Nagpapanggap lang. Nanghihikayat ka na ba sa iba na tumalikod kay Lord? Sana naman wala. Amen po? Amen. So ano yung paano natin isasabuhay yung natutunan natin? Sino may natututunan po? Magsabi ng malakas na amen. Amen. Paano nga ba hindi maging spiritual na patutot? Sino gustong malaman? Amen. So, tingnan natin to. See that everything we need and want is in God. Tingnan na ang lahat ng kailangan at gusto natin ay nakanino? Nasa Diyos. So, tingnan po natin yung meaning saglit lang. Bago tayo magpatuloy, spiritual prostitute, ililinawin po natin yung pinaka-application natin. Pero linawin lang muna natin yung spiritual prostitute. Sino ba yung mga spiritual prostitute? They are the one who betrays God to get what he or she wants. Nagtataksil sa Diyos para makuha ang gusto niya. Paano mo malalaman kung nagiging spiritual prostitute ka? Pinagtataksilan natin si Lord para lang makuha yung gusto natin. Nakikita po ba natin? Kapag pinagpapalit natin si Lord sa mga bagay na gusto natin, nagiging spiritual prostitute po tayo. Maliwanag po, nakikita? Sino yung mga other men? O sino yung mga umaakay-akay sa'yo? Yung mundo? Yung mundong ginagalawan natin? Pwede nga, tinutokso ka. Ano pa? False beliefs, mga maling paniniwala, dating sarili. Yan, nagpaparamdam pa yung dating sarili mo. 'Di ba? Nag-encounter ka na, sinuka mo na. Kinain mo ulit yung sinuka mo. 'Di ba po? Other gods, ayan, mundo, maling paniniwala, dating pagkatao, and Diyos-Diyosan. Ito naman po yung mga inuuna natin kesa sa Panginoon. Pwede rin, alam niyo ba, pwede rin yung ministry? Kasi ito naging lang sa akin, revelation. Pwede nating maging Diyos-Diyosan yung ministry. Alam niyo po ba yon? Halimbawa sa bahay, sino nagtatrabaho? Sabi nga po ng amen, yung mga nagtatrabaho dyan. Bakit ka nagtatrabaho? Para kanino? Para sa pamilya. Tama po ba? Pero, sino po sa inyong mga nagtatrabaho ang naglalaan ng oras
para sa pamilya? Naglalaan ba tayo ng time o lagi nating sinasabi, may trabaho ako? Gusto ng mga anak, uy, ano naman tayo, kain naman tayo, sabay-sabay tayong kakain, sabay-sabay. May trabaho ako. Busy ako. Tama ba? Yes, pagod ako. Ito naging revelation lang sa akin kasi minsan si Kaina lumalapit sa akin. Mami, look at this. Kaina, wait lang, may tinatapos ako. Tapos pero natuwa ako kay Ezra. Si Ezra kasi, nagtatrabaho din siya. Pero ang ginawa niya, nag-busy ako, ganyan. Nagla-laptop ako. Tapos, si Ezra, mamaya, bigla silang tumayong dalawa. Tapos gumana si Ezra sa pinto. Hindi ko alam yung lyrics eh. Tapos si Kaina, tatakbo na siya. Ha? Alam niyo yon yung game na yon? Ano hindi ko... Ha? The Squid Game, oo. So yun, meron silang laro mode. Meron silang time na nag-spend sila. Tapos pagkatapos nun, syempre upo na ulit si Ezra, ganyan. Tapos makikipaglalaro naman si Kaina. Kaina, nakipaglaro na ako sa'yo. Diba? Magkatrabaho naman ako. Pero nagbibigay siya ng time. Pero nakita ko doon na minsan sobrang busy natin for the ministry. Nagets nyo ba? Dami natin ginagawa sa church. Dami natin ginagawa for the Lord. Pero pag tinatawag tayo ni Lord, ano naman, spend ka naman ng time sa akin. Yung tayong dalawa lang, yung walang ibang wala kang ibang pinagpe-pray, walang conquest prayer, walang ministry, hindi ka magtuturo, ganyan. Tayong dalawa lang. Lord, busy ako eh. Kasi may hayo pa kami eh. Kasi pupunta pa ako sa church ay maglilinis pa kami. Nagigets niyo ba ako? It can be a God to us. Dahil inuna natin yon kaysa kay Lord. Yung mga bagay na akala natin na binibigay natin para sa Panginoon. Pero pag siya naman mismo, yung tumatawag sa atin, hindi natin maibigay. It can be a God. Baka nangangalunya na rin tayo. Nagigets po natin, ang kangalunya mo, yung ministry mo. O yung cell group. It can be. Amen po? Naintindihan? O, humihina na naman yung amen. Bali, abutin tayo hanggang 12. Naintindihan po ba? Amen. Okay. So sabi dito, balikan ulit natin yung application. See that everything we need and want is in God. Tignan natin, ang lahat ng kailangan at gusto natin ay nasa Diyos. Tingin ko pag ito kasi ni-reveal sa akin ng Lord. Tignan mo kasi na hindi mo naman kailangan lumingon sa iba. Hindi mo naman kailangan tumingin pa kung saan-saan. Dahil lang lahat naman ay nasa Kanya. Amen. Kaya bakit ba tayo natatangay na mga ibang Kasi kala natin mabibigay nila. Hindi naman. Kaya nga sabi, tukso. Diba? Kasi hindi naman. Kaya sa mga may mga ka-relationship dyan, lalo na yung mga magkakatabi, nandiyan ba? Tingnan nyo nga yung isa't isa. Alalahanin nyo kung hindi nyo katabi, makontento ka na dyan. Makontento ka na. Hindi mo alam na yan lang ang makapagbigay ng lahat ng kailangan mo. Magsisisi ka sigurado kapag iniwan mo yan. Yung mga binibigay niya sa'yo, hindi mo na mararanasan. Diba? Okay, ganun din sa Lord. Amen po ba? Amen. Sabi po sa number 1, if we do this and we're being, Happy Hearts Day. Amen. If we do this and we're being like a prostitute, we can come back to God. Kung gagawin daw natin to, tayo ay tulad ng isang patuto at makakabalik tayo sa Lord. Sino dito ang aminado na nagiging patutot siya kay Lord? Oy, very good. Sarap ng umaamin, no? Sorry, Lord. Paano ka makakabalik kay Lord? Alam mo sa sarili mo pag malayo ka, tama? Amen. Paano ka makakabalik? Tignan mo to, na kay Lord ang lahat ng kailangan mo. Lahat ng gusto mo na kay Lord. At more pa. Ano bang hindi kayang ibigay ni Lord sa'yo? Ilang milyon ang gusto mo? Tingin mo, yan lang ang pera ni Lord? Dami kayang pera ni Lord. Siya kaya may-ari ng langit at lupa. 'Di ba? Pagmamahal ba'y hinahanap mo? Binigay na nga niya yung buhay niya.
Namatay siya sa krus para sa'yo. Ano pang klaseng pagmamahal ang hinahanap natin, di ba? Amen po ba? Amen. Sabihin mo ang sarili mo, self. Tignan mo na ang lahat ng kailangan at gusto mo ay nasa Lord. Amen. Number 2, if we do this and we're being tempted by a prostitute, eto naman yung mga tinutokso or other men, we can still stay faithful to God. Kung gagawin natin ito, tinutokso tayo ng isang patutot. Sino sa inyo natutokso ng patutot? Ano yung mga patutot ulit? Yung mga nangangalunya, 'di ba? Yung mga binibigay yung sarili nila. So ngayon, ikaw naman naiinggit ka. Sana all pwedeng uminom sa church namin, bawal. 'Di ba? Naiinggit ka ngayon. Sana all pwedeng makipagrelasyon ng ganyan sa amin, bawal. Sana all walang ginagawa pag Sabado sa amin, daming ginagawa. Sana all pahinga lagi pagka-off. Sa amin, may ginagawa pa din. Huwag kang mainggit. Pag natutokso ka, gusto mo maging faithful kay Lord, tingnan mo na lahat ng kailangan mo ay nasa Panginoon. Meron akong kwento sa inyo, tinako pero gusto ko lang i-share. Papunta na ako dito, Disciples Night yon. Tapos ang dami kong gagawin. Kasi yung anak ko pakitang gilas, laging nasasali sa contest. Tapos may mga labahin pa, no? Sino nakakaintindi sa akin? May mga labahin pa, tapos maglilinis ka pa na ba? Yung sinusulat mo, di pa tapos. Papunta ako sa church. Tapos meron ako mga nakitang mga members, di na ako magpapangalan. Meron ako nakitang mga members ng church na ayun, nakatambay lang. Ay, sana all. Sabi ko, napaganon din ako. Sana all, ang daming oras. Ako, pupunta pa ako ng church, ganyan. Tapos, ilang oras pa ako. Pag uwi ko, doon pa lang ako gagawa. Pero alam mo, agad ako, na napalitan agad, binasag agad ako ni Lord. Alam niyo, pinakita niya sa akin, mas maganda yung sitwasyon mo kasi sa church, mamiministeran ka, makakalaya ka, makakasamba ka, gagaan yung pakiramdam mo, magkakaroon ka ng lakas, magkakaroon ka ng pag-asa, marirenew yung spiritual strength mo para lahat ng mga ginagawa mo, magawa mo pa din ng may kagalakan sa puso mo. Ay, sabi ko, mas better pala ako. Hindi pala ako dapat naiinggit. Nagets po natin? Ganon din po sa atin. Kapag, ay naku, atin na naman. Uy, may equipping pa pagkatapos nito. Tapos may destiny class pa. Tapos may core group pa mamaya. Tapos, tama ba? Alam mo, maging masaya tayo kasi si Lord ayaw tayong pakawalan. Alam mo ba kung bakit? Halika nga, Mayrene. Alam mo kung bakit sa church na to ang dami-daming gawain? Kasi ganito si Lord sa'yo. Halika, akyat ka, akyat. Ganto kasi si Lord sa'yo. Ganto. Ayaw kanyang pakawalan. Kaya pag may mga lumiligid-ligid dyan, tapos sasabihin may gawain pa mamaya. Ano ibig sabihin nun? Hindi, dito ka lang. Sa akin ka lang. Ganon yun. Naintindihan po natin. Ikaw, nagpatangay ka. O ano mangyayari sa'yo? Wala na. Wala nang blessing ng presence ni Lord. Thank you, Mayrene. Nagets nyo po ba? Amen. Sinong gustong mahalin ni Lord ng ganon? Amen. Ayan. See that tingnan natin na lahat ng kailangan at gusto natin nasa Diyos. At number 3, if we do this, we can encourage others. Imbis na nakaka-impluwensya tayo sa ibang tao na maging patutot din, ini-impluwensyahan mo sila maging tapat. Amen. Kaya alam nyo, sino dito yung may mga naririnig akong mga kwento na kaya ako nakabalik sa church or kaya ako nag-i-stay kasi nakikita ko yung ibang members ng church na nagpapatuloy kahit alam ko yung pinagdadaanan nila. Sino po ganon? Taas nga kamay. Meron bang ganon dito? Amen. 'Di ba? Sa time na nanghihina ka, pero nakikita mo yung ay, buti pa sila. Alam mo yun, tumatayo sila. Sige, tatayo na nga din ako. Kasi alam ko kwento niyan Alam ko pinagdadaanan yan Pero nagpapatuloy pa rin siya Yes, di naman kayong katabi mo? Yes, siya yun. Kahit na nahihirapan, nagpapatuloy pa rin, nagiging faithful pa rin. Praise the Lord. Amen? Amen. Sige po, tayong lahat. Maganda sana yung conclusion, pero siguro next na. Kasi mahaba na. Sino ayaw nang magpakapatutot?
Amen. Sige po, tayo lahat ay yumuko at tayo ay humingi ng tawad sa Panginoon. Salamat, Lord, sa pagkakataon na binibigay nyo. Sige po, hingi po tayo ng tawad. Lalo na po yung nakakaranas ka na ng consequences ng pagiging spiritual prostitute. Ayan, hindi mo nakikita yung hinahanap mo, o nakikita mo na mas maganda yung buhay mo nung nasa Lord ka, nung active ka pa sa Lord. Tapos may mga inaalis sa'yo si Lord ngayon, nakita mo nawawalan ka, yung mga dating nagpapasaya sa'yo, wala na. At natatakot ka na rin sa sarili mo kasi parang palala ng palala yung nangyayari sa'yo. Let's ask for forgiveness. Humingi rin tayo ng tawad kung nasaktan natin ang Panginoon sa paglayo natin sa Kanya, sa pagpili natin ng mga bagay sa mundong ito. Sige po, hingi po tayo ng tawad. Nasaktan natin ang puso ng Panginoon. At syempre, magpasalamat na rin po tayo na meron pa tayong pagkakataon. Meron pa siyang binibigay sa atin na pagkakataon. Sa lahat ng mga nagdududa, kung binibigyan ka pa ng chance ni Lord, sinasabi ko po sa inyo, binibigyan ka pa niya ng pagkakataon dahil kung hindi, bumalik na siya at nasa impyerno ka na. Pero hindi pa. Hindi pa siya nangyayari. Hindi pa siya bumabalik. At wala ka pa sa impyerno. Dahil dakila ang kahabagan ng Diyos para sa'yo. Kahit na nasaktan siya, He's still giving us a chance. Thank you, Lord. At ngayon, gumawa po tayo ng desisyon na i-commit na natin ang ating buhay sa Kanya. Lagi nating titignan na sapat ang Panginoon sa lahat ng mga pangangailangan at gusto natin. Sige po, gawa tayong commitment. Ibuka po natin yung ating bibig, sabihin natin ito sa Kanya. Lord, simula ngayon, sa'yo na ako titingin. Pagka may nanunukso, may mga tukso sa kapaligiran na lumayo sa'yo, lagi kong kikilalanin na ikaw lang yung makakapagbigay ng kailangan ko. Sige po, awitin natin. Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Sige po, let's confess. Christ is enough for me. Sige po, pwede po ba tayong pumikit? Sabihin po natin ito sa Kanya. It is in you. Everything I need, Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Christ is Yes, oh God. enough for me. Everything I need is in you. Everything I need Sige po. is in you. Everything I need. Everything Minsan pa, Christ is enough for me. Christ Yes, Lord. is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need is in you. Everything I need. Everything I need. Ngayon, kung nagde-desisyon tayo, sabihin natin to follow Jesus. No turning back. No turning Yes, back. Lord. Magiging faithful na po kami sa No inyo. turning back. I have decided to follow I have Jesus. decided Yes, Lord. to follow Jesus. No turning back. No turning back. The
cross before The me, cross the world behind me. The world behind me. No turning back. Yes, oh Lord. No turning back. The cross before me. The world behind me. No turning back. No turning The cross before back. me. Come on, let's lift our voice. Before me. The world behind me. Behind. Imaginein mo yung sarili mo No turning back. na hindi ka na babalik sa dati. Turning back. The cross before me. Cross before me. The world behind me. Behind me. No turning back. Turning back. No turning back. Sige po, sa oras na to, let's just stay in the presence of the Lord. Naniniwala ko, kinakausap niya po ang bawat isa sa atin. Sige po, makinig lang tayo kay Lord. Makinig tayo sa sasabihin niya. Yes, thank you, Lord. Thank you, oh God. Sige po, sinasagot niya po yung dinidesire ng puso mo ngayon. Yung need mo, yung want mo. Binibigay niya sa'yo ngayon. Sige po, kung na-receive niyo po, kung na-receive niyo yung binibigay ni Lord, patuloy nating awitin and i-declare paglabas natin dito, Christ is enough for me. Amen. For me, Christ is enough for me. Yes, Jesus. Everything I need is in you. Everything I need. Yes, oh God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for your never-ending grace and mercy, oh God. Salamat, Lord, na even kahit na yung mga pangit na bagay na nararanasan namin, ay ginagamit mo pa rin para makabalik kami sa'yo. Dahil ayaw mo na may mawala sa'yo. Ayaw mo na may malos kahit isa. Thank you, Lord, na kahit may 99 ka na, hinahanap mo pa rin yung nag-iisang tupa na naliligaw ng landas. Salamat, Lord, sa puso mo na ayaw mong may mapahamak. Salamat, Lord, na hanggang ngayon ay nananalangin ka pa rin para sa amin. Salamat, Lord, na ang puso mo, Lord, ay dinidesire pa rin ang bawat isa na makabalik sa'yo. Salamat, Lord. Lord, dinadalangin po namin bilang isang iglesia, Panginoon, na maalis po yung pagiging prostitute kanino man at maka-influence po kami ng katapatan, hindi lang sa church na to, pero maging sa mga tao sa labas, sa mga kapamilya namin. Sige po, pwede po ba nating ilehad yung katabi natin? Lord, gamitin niyo po kami, Panginoon. Hallelujah, gamitin niyo po kami na ang aming mga patotoo, Panginoon, ay magpakita sa mga nakapaligid sa amin na ikaw ay buhay na Diyos. Hallelujah, na karapat-dapat na maging tapat kami, karapat-dapat na mag-alay ng buhay, karapat-dapat na magsuko, Lord, karapat-dapat na maging faithful until the end. Oh Lord, use our lives for your glory. Hallelujah, salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Pwede po nating i-declare, faithful till the end. 1, 2, 3. Faithful till the end! Amen! Hallelujah. Sige po, taas po natin ang ating mga kamay. May the Lord God, Yahweh, bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. Lift His countenance upon you and give you shalom. At ang pag-ibig ng Diyos at ang kapayapaang nagmumula kay Heso Kristo at ang pakikiisa ng banal na Espiritu ay sumaating lahat. At ang lahat ay magsabi ng Amen! Thank you, Lord!
God bless po sa ating lahat. Ayan, magstay muna po tayo for picture.